Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jovic Andy Velasco sa kursong BS in Entrepreneurship. Ang topic ko po sa araw na ito ay Martyrdom at Bagong Bayan. Na ang tema naman po ng aming video, si Rizal, ang aking Lodi. Ano nga ba ang mga naging kaso ni Rizal kung bakit siya pinatay? Una, sedition. Pangalawa, rebellion. At pangatlo, conspiracy. Disyembre 29, 1876, alas 6 ng umaga, binasa ni Kapitan Rafael Dominguez kay Rizal ang opisyal na paunawa na nagtatakdang siya ay bitayin, na siya namang inatasan ni General Camilo Polavieja na mamahala sa pagbitay kay Rizal. Alas 7 ng umaga, dinala si Rizal sa kapilya ng preso. At sa mga oras din ngayon, ang kanyang mga unang naging bisita ay sina Father Miguel Sadera at Father Luis Bisa. Alas 8 na umaga, humalili naman si Father Antonio Rosel kay Father Bisa na sinamahan si Rizal sa kanyang agahan at sinaluan sila ni Lieutenant Luis Taviel de Andrade na kanyang tagapagtanggol. 9 ng umaga, dumating si Padre Faura. At alas 10 ng umaga, dinalaw si Rizal ni Padre Jose Villa Clara, guro ni Rizal sa Ateneo, at Vicente Balaguer, misyonerong Jesuita sa Dapitan na naging kaibigan ni Rizal nang siya'y desterrado noon. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:30 ng hapon, naiwang mag-isa si Rizal sa kanyang selda. Sa mga oras na ito, niya rin isinulat ang kanyang tulang pamamaalam na itinago niya sa kanyang alkohol na lutuan. Alas 3:30 ng hapon, bumalik si Padre Balaguer sa Fuerza Santiago para talakayin kay Rizal ang pagbawi niya sa mga ideyang anti-katoliko sa kanyang mga sulatin at pagsapi sa mga masonerya. Alas 4 ng hapon, dumating ang ina ni Rizal. Alas 9:30 ng gabi, dinalaw si Rizal ni Don Gaspar Casteno, ang piskal ng Royal Audiencia de Manila. Alas 10 ng gabi, Disyembre 29, ang borador ng pagbawi na pinadala ang Arsobispong anti-Pilipino na si Bernardino Nazoleda ay isinumite ni Padre Balaguer kay Rizal para lagdaan. Ngunit hindi ito ginawa ng bayani dahil napakahaba at hindi niya ito gusto. Alas 6 ng umaga, naghanda ang mga sundalo para sa pagmarcha sa Bagong Bayan. Eleganteng tingnan si Rizal sa suot niyang itim na terno, itim na sombrero, itim na sapatos, puting polo at itim na korbata. Sa mahinang tunog ng tambol, tahimik at dahan-dahan silang nagmarcha. Dumaan sila sa makitid na tarangkahan ng Postigo, isa sa mga tarangkahan ng lungsod na may pader. At narating nila ang Malecon, o mas kilala ngayong Bonifacio Drive, na walang katao-tao. Pagiging martir ng isang bayani, pinasbasan siya ng isa sa mga pari at pinahalikan sa kanya ang krusipiho. Nagpaalam kina Padre March Villa Clara at sa kanyang magiting na tagapagtanggol na si Lieutenant Luis Taviel de Andrade. Masama man ang sa loob, tinalikuran ni Rizal ang mga babaril sa kanya at humarap sa dagat. Isang Espanyol na manggagamot, Dr. Felipe Ruiz Castillo, ang humiling na damhin ang pulso ni Rizal. Ngunit nagulat dahil normal ang kanyang pulso. Patunay na hindi natatakot si Rizal na mamatay. Tumunog ang mga tambol at may sumigaw na magpaputok, at nang gunahan sa pagpaputok ang mga baril na nakaumang kay Rizal. Alas 7:03 ng umaga, namatay siya sa kasibulan ng kanyang kahustuhang gulang sa edad na 35
5 buwan at 11 araw. Inilarawan ni Rizal ang kanyang pagkamatay sa kanyang pahimakas na tula. 3 taludtod. Mamamatay akong natatanaw, sa likod ng dilim ang bukang liwayway. Kung kailangan mo ang pulang pangulay, dugo ko'y gamitin sa kapanahunan, nang ang liwanag mo ang lalaong kuminang. Pagkaraang mamatay ang isang bayaning martir, ang mga Espanyol, mga residente, praile, tiwaling opisyal ay nagsaya dahil si Rizal, ang mahigpit nilang kaaway na kampyon sa pakikipaglaban para sa kasarilan ng Pilipinas, ay wala na sa wakas. Ang pagkamatay ni Rizal ay naging pundasyon ng isang bansang nagsasarili.